At narito na nga ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang bumabalot ngayon sa pamilyang Marcos. Kamakailan lang isang controversial na video ang kumakalat sa social media na nasasangkot si First Lady Liza Marcos at ngayon naman ay nagbigay na nga ng pahayag si Senadora Amy Marcos patungkol dito. Pinatotohanan nga ng senadora ang mga aligasyon na may kinalaman sa umano'y scandal video ni Liza Marcos. Sinabi ng senadora na dapat mag-ingat ang publiko sa pagpapakalat ng mga impormasyon lalo na kung walang sapat na ebidensya. Ayon kay Senadora Amy, kailangang maging responsable ang bawat isa sa kanilang mga binabahagi online upang hindi magdulot ng maling impresyon at magkasira ng reputasyon. Sa kabila ng mga paratang, pinanindigan ni Amy na walang katotohanan ng nasasabing video at itinuturing niyang itong isang paninira laban sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng senadora, tila may mga taong nais sirain ang pangalan ng kanilang pamilya, lalo na't nasa mataas na posisyon ngayon ang kanyang kapatid na si President Kuting ng Norte Jr. Samantala, hindi makapaniwala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga balitang ito at tinawag niya itong isang walang basihang issue. Ayon sa Pangulo, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong uri ng kontrobersya na aapekto sa kanyang pamilya, lalo na sa panahong nagsusumikap sila na mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Hinihikayat naman ng Pangulo ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga peking balita at ipinapaalala niya na sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, mas mahalaga ang pagtutok sa mga isyong may tunay na epekto sa kapakanan ng bayan. Sinabi rin niyang hindi sila humaharap sa anumang investigasyon upang linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Patuloy naming babantayan ang kasalukuyang issue at mag-uulat ng anumang bagong impormasyon na lalabas kaugnay sa kontrobersiyang ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Promote you for free. Katulad ni attorney, katulad ginawa ko kay Bangag. Hindi katulad ng iba dyan na nagpapabayad, di ba? O in the past, kinutungan yung, ano naman tayo, kanya-kanya naman tayo. Kung gano'n ang likaw ng bituka mo, di ba? Eh, nagbabayad naman talaga yung mga politiko na yan para sa pag-promote sa kanila. And that's normal thing kahit sa Amerika. Pero ako, di ba, as much as possible, I will campaign for someone na ang alignment is para sa Pilipino kasi kapag nanalo si Attorney Vic at alam ko malakas siya, sisigilin natin siya. Sisigilin ko siya ng bonggang-bongga. For what? Attorney Vic, baka naman pwedeng tulungan si ganito, si ganyan. Itong mga sektor na ito, baka pwedeng gawin. Yun yung tulong. Yun yung bawi natin ng mga Pilipino. Kasi if I will promote someone nakapalit ay pera, wala rin po akong pinagkaiba sa mga yan. It's gonna be money. Sana matagal na akong yumaman. Dapat hindi na ako nagsalita laban sa mga bangag kung pera-pera lang. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, tinitignan, ang qualities na tinitignan ko sa tatakbo, whether kongreso o kung ano paman, yung mga lumaban sa bangag na ito na nagsalita, nag-usap na si Liza ay kidnapper. 2 bata ang kinidnap. Na yung tatakbo, yung kandidato na nagsalita na ang gobyernong ito ay bangag. Na ang gobyernong ito at ang kanyang pamilya ay nililimas ang pera ng bayan. Ibig sabihin, totoo yan. Kasi walang takot. Katulad niya, walang takot. Ang Dutertes. Kung magboboto tayo, artista popular, nga, wala. O asa ba yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte? The PDP laban? I'm not gonna support them na hindi nanindigan. Bakit? Hindi porket inaas ni Pangulong Duterte, I will support you. Neck nyo. Why? Duwag kayo eh. Pinagtanggol nyo ba ang mga Duterte? Pinagtanggol nyo ba si Sara? Pinagtanggol nyo ba ang bayan? Forget about the Duterte na lang. Pinagtanggol nyo ba ang bayan? Sino sa itinaas
Kaya good decision, Attorney Vic, na nag-independent ka. Sino dyan, although hindi ko pa na-check sino dyan sa PDP laban ang nanindigan, na si Bangag ay Bangag na dapat wakasan? Wala, meron ba? Let me know kung meron. Si Senator Bongo, si Senator Bato, yan na nga lang pag-asa natin. Asaan sila? Deadma sa isyong korupsyon at bangag. I'm not gonna support them. I will support. Kung manalo sila, sa sarili lang si Ikap, edi, bala sila. But I will support someone na nanindigan na ang gobyernong ito ay bangag at adictus benedictus. At sino yung mga yan? Rodriguez, Kibuloy, at Duterte. Baste, yung mga pamilyang yan. O, hindi naman tatakbo si Inday. You know what I mean? So, yan ang tignan ninyo. O yung mga bagong mukha, totoong mga bagong mukha, you give them a chance. Diba? Sa dami nila eh. Alam mo, nanood ako kanina, sobrang dami. Daming panggulo nga dun eh. Huwag kayong straight PDP. That's bullshit. Minsan si Pangulong Duterte, dahil siguro kaibigan at na kinukulit siya or whatever, kahit na itaas pa niya yung kamay, ang titignan ninyo sino sa kanila ang nanindigan laban sa inyo. Ano ba issue natin? Paulit-ulit, since birth, hindi pa kayo pinapanganak. Ako, hindi pa ako pinapanganak. Ang issue na ng Pilipinas, corruption. O, sino dyan? Yung mga bangag, sa selective bangag, zero out nyo na yan. Yung sa PDP laban, ito-qualify ninyo sila. Titignan na, yan yung pag may time ako, ito-qualify ko yung mga yan. Kung sino ang pwede. Kaya napakaganda kaya mo si Congressman Marcoleta, nag-independent. Bakit nag-independent niya mga yan? Ibig sabihin, yung party na yan, sa BDP, hindi lahat yan para sa bayan. Kasi kung buo yan, may mga internal eklabush. Okay? Lahat naman ng party may ganon. Pero, titignan nyo yung merong paninindigan. Hindi yun nandiyan. Nasa maisog, tapos bilang iniwan. Nasa maisog rally, tapos bilang iniwan, nandoon. I believe, ito yung theory natin dyan. Noong 21, supposedly, malaking event yon. Sabi ni Cathy Binag sa akin, pumunta siya, ang daming tao doon. Yung ibang mga speakers ng maisog, pumunta sa PDP. Iniwanan ang event. Okay? Kasi mas inuna nila yung kanilang vested interest. Yung kay Pastor Kibuloy na hindi na-cover ng SMNI, maintindihan mo yun. Kasi at yung buhay niya nandoon. Gugurgurin siya. I know, may nakarating sa akin. Nagugurgurin siya or whatever. Kung ano man ang gawin sa kanya. Kaya naiintindihan ko yung mga kongregasyon niya. Pero yung iba, kunyari nagsalita, tapos biglang ganon. So don't expect us to vote for you. Kadyutahan yan, mga duwag kayo. Ito kahit kahit very, very diplomatic magsalita, itong taong ito. Pero sabi ko nga, may tatalo pa ba sa kanya? Lahat ng katarantaduhan ni Lisa Tanas at ni Bangag nandito? You have to get your copy now, palangga. Diyan yung information sa baba, mag-email lang kayo. Yun ang titignan na nakakapagod na ang pagnanakaw nila. Paulit-ulit. Yung mga magnanakaw, tatakbo na naman, patatakbo yung asawa, yung anak. Kayo kawawa. Sila, araw-araw, kahit sila bumili ng designers, pwede silang bumili. Pero kayo, araw-araw, ni pagkain nyo, hindi nyo mabili. Kaya ako galit. Kawawa kayo. Kanina, nag-drive kami ng bonggang-bongga, ang chika-chika na about politics. Nasabi ko na to sa inyo eh. Sabi ko dun sa kausap ko, sabi ko na gano'n, parang minsan ang sarap na lang ipasakop ang Pilipinas sa Amerika, no? Gano'n, sabi sa akin ni Palangga, bakit mo na naman naisip yan? Eh at least kung masakop yan, sabi ko gano'n,
kung makasakop yan, kung ano yung mga benefits na nakukuha ng mga Amerikano, let's say, maging teritoryo na ang Pilipinas ng Amerika, maaalagaan nyo talagang mahihirap kahit papaano. Sabi naman ng kausap ko si Palangga, sabi niya, hindi naman po pwede aampunin nyo na 100 million katao. na ano hindi po pwede? We have resources. Marami tayong resources na pwedeng turuan o magkaroon ng maayos na sistema at least, Hindi ko naman sinabing napakaayos na sistema dito. Nagpasukan na nga yung mga ibang dito, mga undocumented. But anyway, wishful thinking lang naman na sana mabigyan ng totoong kalinga yung mga Pilipino. Pero if you ask me, sa puso ko ba gusto ko mapasakop tayo? Siyempre hindi. Kailangan yung ating talagang pagkakailanlan bilang Pilipino. Kaso lang, nasasabi mo lang, nag-wishful thinking ka dahil sa ginagawa ng mga buwaka ng inang to. Na lang sinasabi nila, huwag kang kunyari, si Duterte ay nakipag-alyansa sa China, taksil, di ba? Ganon yung mga nila. Si Bagang Jr. ang nakipag-alyansa sa Amerika, taksil. So mga ganon-ganon. Ang tunay na taksil, yung mga putang inang yan. Yan ang mga taksil. Si Bangag. Bakit taksil yan? Tinaksilan kayo pag duran-duran pa lang eh. Hindi ba pagtataksil yan? Ginagago kayo? Ang sabi, regalo daw. $1.5 million? Maybe more than that. Sinong julul na negosyante na mag-spend ng $1.5 million for duran-duran kung walang kabig sa gobyerno? Kaya you have to choose or vote wisely yung lumalaban sa mga bangag. Diba? Yung lumalaban kay Lisa Tanas na butod, na pati butod niya, yung pinangtatapyas niya sa kanyang kuro-kuro na katawan o rio na dito lahat, ay pera ninyo. And you choose someone na naninindigan katulad nitong mamang to, na itinataya ang kanyang buhay dahil may death threat to, di ba? Remember, pinuntahan din to sa kanyang opisina. Update ko nga pala si Attorney Vic. Hindi ko natanong sa staff niya. Ano nga pala nangyari pumunta doon sa opisina niya na tinatarget siya. Yun ang pipiliin ninyo na tumayo sa bayan. Not really tumayo for the Duterte, sabi ko nga. Tumayo sa bayan. Yung alignment ng laban ay para sa inyo. Sa pangbubuli ng mga kongresista dyan, ng mga kuwad committee na yan, araw-araw nang bubuli, nagpapalabas ng mga nakapreso dyan, ay mga nakakulong para gawing witness o resource person. 'Di ba? Matutulad kayo kay Percy Lapid. Kayo mga mga media. Natutulang wala kayong majority sa inyo, walang kwenta yung mga kipay nyo, ibinenta nyo na kay Lisa Tanas. Kasi pinapalamon kayo eh. Pangalanan natin lahat. I mean, pala lahat. Hindi naman pala lahat. Okay? Majority sa mainstream media, dumidila kayo sa kipay ni Lisa Tanas. Lumalamon kayo, inaabutan kayo ng sobre para wag ibalita ang totoong nakikita niyo sa loob ng Malacanang, ang pagpupulburon. Ngayong eleksyon, dadami na naman ang pera ninyo dahil babayaran na naman kayo ng mga politiko na nagbibigay sa inyo ng envelope. Di ba? Wala kayong pakialam sa inyong mga kababayan. So yung mga politikong nagbibigay sa inyo ng pera, nagbibigay sa inyo ng trip to ganito, trip to ganyan, yun, tahimik ang bibigyan. Pero buhay pa kayo, inaagnas na ang inyong mga kaluluwa at ipagdadasal ko. Okay? Sa aking anito. Di ba? Ipagdadasal ko na singlin kayo sa kahit anumang paraan. Kaya nga sabi ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic, siya ay real opposition. Dahil isa siya sa nakikita niyong visible na nanindigan, and also Attorney Glenn Chong, hindi lang nagtakbo si Attorney Glenn Chong. And even Marcoleta, and Quiboloy. Marcoleta, Rodriguez, Quiboloy. Okay? Tatlo sila. Yan. Thank you, Palangga. Sabi ni Reverend Magdan, the Kingmaker available na po sa Shopee, buy and read. Oh, talaga ba? Oh, that's good kasi ang dami nag-message sa akin ng mga taga-Pilipinas. So, ayan na daw po sa Shopee. Pero sa Amerika or
all over the world. Ayan, message po ako dyan. Yan. Sasagutin, ayan, sa yung crawler. Nasa baba. Okay. Anong gusto nyo? Sabi ni Uni, trust those PRRD. No. Trust? I know, alam ko kung paano maglaro ang politika. Kahit itinaas pa ni Pangulong Duterte yan, hindi dahil sa wala akong trust sa kanya. Alam ko ang laro ng mga yan. Sisip-sip lang kunyari kay Digong, gagamitin si Digong, picture-picture. Ito naman si Digong, napakabait, o sige lang, nanindigan ba yung mga yan? Babalik sila uli sa pwesto nang magmumukha na naman kayong tanga. Dahil ang tunay na matapang para sa bayan, walang takot na kalabanin ang mga demonyo katulad ni Lisa Tanas na kayang ipatawag sa Kongreso o sa Senado dahil siya ay sangkot sa kidnapping, smuggling, sa lahat ng anomalya. Sino sa itinaas na kamay ni PRRD na incumbent ang kumalaban sa gobyernong bangag? Sino? Ito. Yung mga dati niyang tinulungan na mga naging senador, lumaban ba? They have, si Senator Bato, chairman ng Committee on Drugs and Public Order. Andyan din si Bongo. Lumaban ba sila? Pinatawag ba nila si Lisa? Si Robin Padilla, hindi naman tatakbo yan. Lumaban ba sila? Bakit mo susuportahan yung ganyan? Duwag! Senador ako, kunyari, nakita ko na ang presidente ay bangag at sangkot, narinig ko ang video, tama ka ba, bulag ka ba, pipi ka ba? Hindi ako takot. Kung ako na nakaupo, kung binoto ka naman ng bayan, bakit ka matatakot? Na hindi ka, na hindi ka anuhin ng administrasyon, hindi ka kulkulin. Jutang Ginimes. Lumaban kayo, sabi nyo, para sa Pilipino. Nakita nyo, bukod ang korupsyon, ang kidnapping, ang pulburon. Bakit hindi kayo wala kang ginawa? No, we need numbers. We can get numbers. You don't know what's gonna happen. Fuck that numbers. I don't believe that, Palangga. Later on, if that's your reasoning, paulit-ulit, you choose someone. Maybe, I don't know. I'm not gonna say names right now. Pag-aaralan pa natin sila. Okay? Kasi kaya ayaw ko sa kanila kasi walang paninindigan. Oh my God. Number games. Oh yeah, I know. I understand that number games Palangga. But ako personally, ayokong bumoto or mag-promote ng isang taong walang balls. 'Di ba? Na walang paninindigan. Ano pa ulit-ulit na lang? So, if that's your thinking, then forever na babagsak ang bayan natin. Dahil you talk about that BS. Si Doc Willie Ong. Sino ba tumakbo? Si Topacio ba tumakbo? No, si Spook Sari Roque, hindi naman siya tumakbo. Forget about them. Doc Willie Ong niya, I will support Doc Willie Ong. Huwag kayong dyan, matatalo. Huwag niyo uboto yung mga bangag. Pumili kayo. I don't know, sino pa ba yung mga tumakbo? Hindi pa natin nakakita lahat. 12 lang naman yan. We have 1, 2, 3, 4. We have 4. Quality over quantity, sabi ni Palangga. Ilaglag ang mga talawan, sabi ni Pobreng Pinoy. Yes, so ibig sabihin, kapag yung 12, mga kawatan, walang balls, iboboto mo? Magboto ko na lang iba na mga independent na alam mong kahit hindi naka-align, kahit hindi itinaas ang kamay ni Pangulong Duterte, kung titignan mo, pag-aralan mo, ano ba yung kanilang layunin? Actually, may mga nakita ako doon na never heard personalities, but I know it's hard for them to win. We all know that. Machinery, money, and blah, blah, blah. Pero pag ganyan kasi ang thinking ninyo, di ba? Tignan natin kung sino. Well, hindi ko pa masasabi kung sino-sino kasi hindi ko pa alam kung sino-sino yung mga nag-file ng candidacy. But one thing for sure, I will support this man.
na inilagay sa libro ang lahat ng kababuyan ni Bangag. We need someone like him. Sana nga maraming ganito. Hindi lahat ng slate ni PRRD, no. Sorry, mga palangga. Hindi ako tatango-tango. Nabudol na tayo eh. Di ba? Nabudol na tayo ng panahon ni Bangag, tapos budol na naman tayo. Paulit-ulit na lang yung budulan. And I was hoping and praying na hindi na matapos ni Bangag ang kanyang panunungkulan. Dapat nga wala na yung hinayupak na yan. Tiyan mo, you guys, nakain na kayo ng eleksyon. You know, yung election season. You forget about your fight. Sabi ko nga, kung ako lang, ayaw ko ng jutang ginamas na eleksyon na yan. Dahil mandadaya at mandadaya pa rin yan. But you'll never know. Maybe few months from now, you don't know. Dahil Diyos ang nakakaalam kung paano wakasan yung buwaka ng inang Bangag na yan. What if December si Sara na presidente nyo? Eh di bongga. Bongga. Malay mo, ma-abolish yung ano na yan, Congress na yan. You know what I mean? You don't know. Only God knows. But right now, I will stick for what is right. I will campaign for someone na may bayag na kinakalaban ang mga demonyo sa lipunan sa Pilipinas. 'Di ba? Kinakalaban o nagsi-speak up, nagsasalita sila na si Bangag Jr. ay isang addictus benedictus. Manggagamit, sabi ni Errol. O nga. Sabi ni Dolce Vita, ipanaw ang party list ko. Ayan. Okay? Andali. Ano to? Andali lang. Bakit? Ipasok natin. Marcoleta Lorraine, ito yung nahanap ko. Okay, basahin natin to. Oh, sabi ng iba, ayan o, yan yung mga thinking ninyo ha. Ipasok natin kung sino ang okay. No to BBM slate. Okay. O, tanggalin natin yan. Okay. Ano sabi niyo? Sige, magbasa ako ng comment. Okay. Dating nagpo-foil, ngayon magpa-file. O, nabasa ko nga yan. Sabi ni Billy. No, hindi ganyan ang thinking ninyo. Tumingin kayo, marami pang tumakbo. Hindi porket itinaas. Yun ang buboto ninyo. Iba sa kanila walang bayag. Di ba? Alam kung bakit ayaw ko kay Bato? Nasa kanyang kamay. Chairman po siya. I campaign for Bato for free. Lahat naman ang kinampaign ko for free in 2019. Okay? Nasa kamay niya yung laban natin. Chairman po siya. Nasa kamay niya, nasa desisyon niya. Pinatawag si Lisa Tanas na tinext niya minessage si Cathy Binag. Cathy, you have to speak up, Cathy. Maybe mag-vlog, live tayo bukas. Ngayon, medyo baka pagod ka na. Tinawagan niya si Cathy Binag na ipapatawag din sa Senate para dyan sa pag-addictus ni Bangag. Bakit wala ka ng tawag, Senator Bato? Yung kay Lisa, nasabi mo, hindi na muna natin ipatawag. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi porke tinaas ni Pangulong Duterte ang kamay niya, ay susuportahan natin. Chairman po siya ng Committee on Drugs and Public Order. Nakasalalay ang kinabukasan ng taong bayan. You talk about corruption and about the future of the Filipino people or mga kabataan, din wala kang balls para panagutin si Lisa Tanas na isang pusher. Ang testimonya ng isang Cathy Binag, dinedman yung lahat. So, ba't nyo iboboto yan? Hindi mo mananalo yan. Sabi ni Joms, nasa kay Bato ang kamay, kaso may Senate President na nagmamando sa mga hearing na hindi mo ata alam yan. Anong hindi ko alam, Joms? Kahit may Senate President siya, di ilabas na sa taong bayan kung minanduhan siya. Pag diniktahan ka, ibig sabihin, duwag ka. Ay, takot ako kay Chis Escudero. Giatay. Then you speak up. You tell the whole world that this Senate President trying to control me not to speak up or to get this resource person like, Bangag. Pangbobo yan.
Yan ang sakit ng Pilipinong talawan. Takot kay congressman, takot kay president, takot kay Senate chuchu-chuchu. Mamamatay kayong duwag. Binoto ka ng taong bayan, magpapadikta ka kay bukbukin kilay. Wake up. May kapangyarihan ka, chairman ka ng committee. Pag sinabi ni chairman, ni chairman ni Bukbok, oy, Senator Bato, wag na yan. Kasi sabi ni Lisa Tanas, kasi ganito, ganyan. Sabihin mo sa taong bayan na eto ginagawa sa'yo. Eh di ngayon, matutuwa yung taong bayan kay Bato. Then, that's the time na mag-speak out yung mga tao. Bakit ginagawa nyo to? Ay, nako. Kaya kaluluoy ang taong bayan sa ganyang klaseng pangmentalidad. You have to grow up, mga kababayan. Grow up and be smart. Nabudol na tayo. Mas bato pa si Congressman Marcoleta. Tulad si Marcoleta, bakit ka nang suportahan yan? Harap-harapan, ginaganon siya, gusto siyang bardagulin. Pero nanindigan siya at sinasabi niya kung ano yung ginagawa sa kanya, harap-harapan na binubuli, may ball siya. Wala siyang takot. Although yung young guns na yan ay bataan lahat ni Tambaluslos. Pero nag-speak up ang lolo nyo. Kung takot yan, susunod-sunod siya. Di ba? Hindi siya ayon sa tama. Yan ang titignan ninyo. Sunod-sunuran. Oh my goodness. Stop that crap, darling. Unlike former Senator Med Defensor na walang sinisino, sabi ni Jojo Mons. Thank you. Ano daw? I doubt na dapat din mas magtiwala sa'yo kasi kinampanya mo din si Marcos dati. Okay, think about it. Okay? Okay, sasagutin kita. Okay, doubt ka, duda ka, kinampanya ko si Marcos. O nga, kinampanya ko si Marcos. Si Inday Sara, kinampanya din si Marcos. Nag-partner pa sila. Nag-tandem pa sila. Ano yung good thing doon, Palangga? Nanindigan ako, nung nakita ko, demonyo pala yung kinampanya ko. Parang ganito lang yan. Nagkaroon ka ng jowa, tapos yung jowa mo ay kawatan, kidnapper, ng chuchurba. Nakita mo na yung jowa mo, na in love ka. Nakita mo, nabababae o nakipag-orgy. Mahal na mahal mo yung jowa mo kasi gwapo, chuchu, ganyan-ganyan. Tapos nakita mong magnanakaw, gumugurgur ng tao, then you will stay with that kind of relationship? May saltik ka. My God, may saltik yun, Bangga. Okay. Well, again, it's your choice. Hindi ko naman sinabing sa inyo na kung ano sabihin ko, susunod kayo. Hindi naman ako diktador. But you have to be wise. Minumulat ko kayo sa mga nakikita ko at ito yung nakikita. Yung nakikita nyo. Diba? Yung nangyayari sa Pilipinas, hindi ko nakikita. Yung nangyayari, ginagawa nila na wala silang mga bayag. Kasi nga, kung yan ang mga mentalidad nyo, itinaas si Digong, ano nyo lahat, bala kayo. Forever kayong magpapakahirap o maghirap sa buhay ninyo kung ganyan ang mentality ninyo. Kung sunod-sunuran lang kayo sa tao. Yun ang nangyari sa atin eh. Nabudol tayo lahat. Oh, baka daw mawalan sila ng pork barrel, sabi ni Charlie. Yun na nga Palangga. It's vested interest. Oh, mukhang may trolls na dito. Okay. Ano sabi niya? No, hindi ko sinisiraan. Teka, gusto ko ito basahin. Admin candidates na lang, ma'am, siraan natin. Marami sila, wag muna sa Duterte Cup. No, hindi ko sinisiraan. Bakit mo sisirain ng sira na? Palangga, mali ka doon. Sabi ko nga, wag niyong iboto yung mga bangag ni Marcos. Wag din kayo bumoto ng walang mga balls. Paano mo sisiraan ng sira na? It's not applicable. Sabi ni Dorman, ang thoughts mo kay Pacman? Ako, may vlog ako 1 hour, panoorin mo Palangga. Of course! Di ba? Napanood mo yung vlog ko gabi Palangga, panoorin mo kay Dodong Manny. Napagod na nga ako, baliko-baliko na ang dila ako doon, ha? Of course not kay Dodong Manny. Giatay. Oh, my God, mga artista.
you know, tsaka na natin ikwento yung mga internal ek-ek. Wala pa naman eh. Wala pa tayo dun sa highlight ng bakbakan. I know a lot. In terms of mga eklabush. Si Basti nga, nagsalita na eh. Anyway, we'll talk about that later. Tama naman kayo. Umpisa pa lang, tignan natin. Certainly not money, sabi ni Kim Ills. Okay, sabi ni Cara Maharlika and third floor have the same mindset. No, we're different, mga palangga. Iba sila, iba ako. May kanya-kanya kaming alindog. Hindi po pwede magkapareho. Walang identical na tao. Kahit identical twins, magkaiba ng mindset. Okay? Marami lang kaming mga alignment sa laban para sa Pilipinos. Yun ang ibig mo siguro sabihin. Hi, Joji. Okay. Liz Vergara, yeah, thank you. Okay, tignan natin, study na, i-studyuan muna natin kung sino-sino yung mga tumakbo. Pero ako, hindi ko pwedeng i-fake. Okay? Hindi ko pwedeng i-fake yung nararamdaman ko sa inyo. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng maging peke katulad ni Amy Marcos. Kunyari, napapaligiran ng demonyo ang tatay niya. Ang sabi, magsasalita na daw, sasabihin na daw niya yung totoo. It's up to you. Sabi ko nga, hindi naman po ako nahihirapan eh. Na walang makain, walang pambayad ng matrikula ng mga anak, walang pamasahe, walang pambayad sa ospital, katulad ng nangyayari sa inyo. You have to vote wisely. Tama na yung pambubudol. Huwag na kayo basta-basta na magsabi na, ito kasi sinabi, tinaas ni ganito. Eh, di ba, si Inday nga, nag-sorry na nga, humingi nga ng sorry kay Pastor Kibuloy dun sa mga tao niya dahil nabudol niya. So, ibig sabihin, you have to follow your what? Your gut, yung personal mong pag-aaral sa taong ito. Nagkamali na tayo, nagkamali ako, nagkamali